Kenchan kinasuhan ng syndicate estafa. Ang kasong ito di umano guys ay non-bailable case. So gaano kaya ito katotoo? Makinig mga Marites Station. Walang inabutan ang mga otoridad nang puntahan ang bahay ng aktor na si Kenchan para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya umaga nitong Biyernes, November 8. Walang tumanggap sa warrant nang ihain ito sa tahanan ni Chan sa loob ng isang subdivision sa barangay Tandang Sora, Quezon City. There is a pending case of Mr. Kenchan along with 7 other co-accused and there is a pending warrant of their arrest. Ngayon pong umaga, initry pong iserve ng ating law enforcement team yung warrant na iyon na inisyu ng korte. Ang kaso po ay syndicate estafa, sabi ni Attorney Joseph Noel Estrada, abogado ng isa sa mga nagrereklamo kay Kenchan. Meron pong investment scam na naging basihan po noong complaint na nakitaan ng piskalya na maiakyat po sa korte. Makasuhan ng syndicate estafa si Kenchan kasama yung co-accused. Dagdag pa niya. Dagdag ni Estrada, si Ken umano ang humingi ng kanyang kliyente na nasa 14 million para umano ito sa isang restaurant business at pinangakuan ng malaking buwanang interest na 10% nakita ang kanyang kliyente. Hindi porke ang isang korporasyon ay registered with the SEC ay pwede po silang mag-solicit ng investment from the public. You should get a permission also from the SEC on that. So ito pong korporasyon na ito ay ginamit para makahingi ng pera, sabi nitong attorney ni Kenchan. Pero bigla umanong nawala si Chan at nagsara ang negosyo kaya nagkaroon ng kaso. Wala. Totoo kaya ito? Pero ang balitang ito guys ay nasa ABS-CBN article. Mensahe lang naman niya, ang aking kliyente ay kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya yung kaso. Better na lang maharapin niya yung kaso kasi hindi rin matatapos ito. Hindi niya hinaharap sabi ng attorney ng kliyente or isa sa mga nag-invest kay Kenchan. Nang kuhanan ng pahayag ang kampo ni Kenchan pero wala pa umanong pahintulot na maglabas ng statement ang law office na may hawak ng kaso ng aktor. Sumailalim sa preliminary investigation ang reklamo noong 2023. Niresolba ito ng prosecutor at nakitang may basihan na isampa ang kaso. Dito nakitaan ng reasonable certainty of conviction para sa syndicate estafa. Ang kasong ito guys ay non-bailable. Ang kinakaharap ngayon ni Kenchan at mga kapwa nito, mga akusado. So, gano'n kaya ito katotoo guys? Kung wala namang kasalanan si Kenchan, dapat magpakita siya at harapin niya yung kaso niya. Siguro din may dahilan din kung bakit hindi niya hinarap yung kaso. Kasi pangalawang warrant of arrest na daw itong isinerve di umano sa kanya. Kaso lang wala siya. Sa pangalawang pagkakataon, wala pa rin si Kenchan. So anong sa inyo dito mga Marites? Comment down kayo dyan kung ano ay inyong naging pahayag dito. Don't forget to like, share, and subscribe Caridad Official TV para updated kayo lagi. Thank you so much.